Kaya po ako nandito, tumayo ako na alam ko pwedeng may mangyaring masama sa akin dito. Kapalit nito, buhay ko pag may nakakilala sa akin. 100,000 na nakawan doon. Pag 2,000 barya yan. Para sa kanila, small time barya. 1 million, 2 million, mahinang sales. Mafia-mafia na to, no? Pag may narinig silang may magre-raid, nawawala yung mga yan. Alam mo yung itsura nila, nakabambahay? Chinelas talagang. Tapos bigla may bubulong sa akin. Yan ang walang happy ending dun eh. Tingin ko nga dun, talaga lahat demonyo. Pera, number one Diyos dun, pera. Doon ka makakita ng tao na ang 1,000 ang tingin nila, piso. 300,000, 1 million, binabato yun. Oo, binabato yun. Ay, Siya po, no, may mga big time po pumapasok po dyan. May mga artista din po ba? yes, marami. Meron dyan, ano eh. Kasi tao ko rito, second branch ang impyerno eh. Kami nagpapayaman sa inyo dito sa previous. Walang nakukulong dito, doon ka magtataka eh. Kung pwede nga lang bulungan na, kung na rito mag-apply sa iba ka na. Kailangan nakapan-sexy ka. Na-heels ka, para magustuhan ka. Alam mo yung magiging trabaho rito? Baka hindi mo alam ha. CCA to waiter, manager to waiter. Kasi nung naipogo pa, mas malala. Walang magbabago hanggat nandito sila. Yun yung nakakalungkot dun. Kapwa mo Pinoy, nihila mo pababa. Oo, marami akong pera. Pag-uusapan ng pera, meron ako niyan. Magkano kagad ang tanong ko? Ang kapalit naman nun is, hindi to marangal na trabaho. Buti nga napunta ako rito sa pinakamalala. Dito na ako nagising eh. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ang gumagawa na katarantaduhan sa loob, hindi kami pwedeng makila. Buhay namin kapalit. Marami po ditong kakaiba. Mali po, mas malala po mga Koreano. Dancing, lahat, they dance floor. Pero sa likod noon, ito yung tinatawag ko na underground. Tapos pagpasok mo sa loob, iba pa yun na sa loob. Kasi dito po sa Maynila, iba rito. Maraming sikreto dito. Nakakawa. Bilang isang Pilipino, nasasaktan ako sa mga nakikita ko eh. Araw-araw. Yun yung kalakaran. Yun yung cycle ng buhay namin. Ang tingin ng mga foreigners sa atin kasi, hindi kami pinagkakatiwalaan. Tingin sa amin basura. Ba't mo nagagawa yan? Isa lang lagi sagot eh. Doon ako nakakita ng mga zombie. Real life zombie. Ibang kulay kasi yan. May black, blue, pink, violet, green, yellow. Ang pinakamalupit dyan yung black. Kailangan kasi ninanay ng ganitong pera. Siyensya ka na sir, nagawa ko to. Hindi inakain ng damdamin ko eh. Sasabog na ako. May mga kakaiba po ba kayo nakikita dun sa VIP room po? Yes, madami. Magre-reklamo ko ngayon sa mga pulis. Hindi pa paig boss ko niyan. Bawal kaming tumawag ng pulis. Usapan sa salary, malaki kung malaki. Kakainin ka na konsensya mo eh. Kaya nang bibihira yung mga taong gusto magbago. Because of money. Masasabi niyo rin po ba na medyo guilty rin po kayo sa part na yan kasi natotolerate niyo po yung Yes, sobrang guilty, lalo na sa Diyos. Kasi ako yung tipo ng taong araw-araw kinakausap ko ang Diyos eh. Humingi ako ng tulong sa Kanya na, Lord, gabayan mo naman ako, turuan mo ako. Paano ko sila may aalis sa mundo na to? Sobrang guilty. Nakikita ko kasi lots of money, ang dami nilang pera, no? Nakabili ng sasakyan. Pero sa loob-loob nila, hindi naman nila yung gusto ginagawa nila eh. Napipilitan lang sila kasi nga kailangan ng pamilya nila. Kaya kayong mga magulang sa dito sa probinsya, na mga anak ninyo, gabayan nyo po. Huwag nyo nang isapalaro sa Metro Manila na hindi nyo alam kung ano magiging trabaho. I-make sure po natin na mga anak natin, lalo na pag magaganda, na may company pinapasukan. Hindi po yung verbal lang sasabihin sa'yo, hearsay lang na, sa call center po ako nagtatrabaho. Meron pa nga dyan model daw siya model. Ito ako natawa eh. Ano ba alam na magulang mo? Model. Sa mga commercial, tinanong nga ako niya minsan, sir ba't wala ako sa TV? Sinabi ko nila, private kasi yun, hindi basta-basta ilalabas sa media yun. Doon ako natawa eh. Pero, isa siya sa mga malalakas sa CCA kumita. Ay pag uuwi siya sa kanila, Reyna, pinagmamalaki ng magulang, anak ko, breadwinner, gano'n. Pero di nila alam, pagdating sa Maynila, binababoy lang siya doon. No? Maraming gano'n CCA. Ano po yung nararamdaman? Kasi kanina niyo pa po napabanggit yung yung parang tingin po sa inyo ng mga foreigner, basura. Ano po yung parang nararamdaman? Sobrang sakit. Kasi narinig ko to face to face eh. Sabi niya, galing mismo sa bibig niya, dito na ako nag-start na Ba't iba na yung, hindi na ako naging loyal. Parang, kasi doon, buhos ako eh. Ibibigay ko lahat ng knowledge ko rito, iaali ko sa company na to. Kasi lakas ako kumita eh. Ito yung company na malaki ako kumita eh. Bukod sa tip, sa sweldo, ipupost ko lahat dito. Kasi mababait yung boss ko eh. Actually, mabait naman sila kasi sila nung una.
Kaya alam mo, sinabihan ako na, pasensya ka na, no? Sorry for my words, sabi niya ganun. Sa itatagalog kasi Chinese siya, so yung mga sinasabi niya, tinatranslate ko na lang. Sabi niya, wala kaming tiwala sa mga Pilipino. Para sa amin, ang mga Pilipino, empleyado lang yan, utusan lang yan. Doon ako nasaktan na, kami nagpapayaman sa inyo dito sa Pilipinas, tingin nyo sa amin, basura. Simula na doon ako iba na yung ano ko, nag-iba yung aura ko na, hindi, oo, amo kita, pero hindi na ako 100% na susuporta sa'yo. Pagdating sa drugs, walang nakukulong dito, doon ka magtataka eh. Kaya nasasabi kong, cycle lang ang droga sa loob. Kasi kung may nakukulong, at hindi nasa-cycle ang droga sa loob, bakit araw-araw merong droga sa loob? Kasi kung bawal talaga ang droga sa loob, ba't hindi natatapos yung droga sa loob? Meron eh. At yung mga big-time drug syndicate, pag sinabi kong iban, bawal. Hindi pwedeng iban. Bawal sila iban. Bakit? Doon ka mag-iisip, bakit? Ba't bawal sila iban? Eh ayaw nyo nga ng drugs sa loob, di ba? Tapos sasabihan mo ko, wag kong pakilaman yan, hindi ko yan trabaho, hindi sila pwedeng iban. Pag ano po, no, pag mayroong nag-a-apply po sa inyo na babae, ano po yung parang pumapasok sa isip nyo na meron na namang makikipagsapalaran dito sa Metro Manila? Pag may nag-a-apply, nandiyan yung awa. Kung pwede nga lang bulungan na, kung na dito mag-apply, sa iba ka na. Kaya hindi naman po pwede. Kasi may kasama ka eh. Foreigner din kasama mo eh. May katabi kang foreigner eh. Eh yung tinatawag na ano eh. Eh yung tinatawag na show up ba? Yung ano bang sa words na to, yung merong kung may dumating, may nag-a-apply. Basta, kailangan nakapan-sexy ka. Na-heels ka, labas ang mo. Eh yan eh, para magustuhan ka. Ngayon, pagka-perfect body ka sa amin, pwede to. Tanggap na to. Pero alam mo yung dumadating sa point na, ang ganda nito, parang walang kabuang mga itong bata na to. Alam mo yung papapasukan niya trabaho. Bago interviewin, kasi nandun ako eh, bago siya interviewin, dumadating sa point na, alam niyo ba yung trabaho niya? Sa sarili ko na lang. Kasi nga, may katabi akong foreigner eh, co-manager ko. Alam niyo ba yung pinapasok niya? Parang gustong bulungan na, iya. Alam mo yung magiging trabaho ko rito? Bakit? Di mo alam ha? Di pagkakaya sa ibang company. Parang gustong ganyan bawal. Kakapahama ko yun eh. Tatay, magawa. Pag ano po, yung mga kalokohan po, meron po ba kayong mga na-witness na mga kalokohan ng mga kapwa-employees? Ganun? Marami. Madami. Yung sila nag loob. CCA to waiter. Manager to waiter. Except to me, hindi ako sa nagbubuhat ng bangko, no? Hindi sa nagmamalinis ako, pero ako yung tipo ng manager na hindi ako papatol. Kasi nga, unang-una yung konsensya. Kasi may asawa akong tao, pinakasalan ko yung asawa ko, never kayo niloko hanggang ngayon. Hindi ko kaya, pangalawa, andun yung awa. Binababoy na nga, bababuyin mo pa. Diba? Ayun yun. So, hindi lang yun, yung nakawan. Uso dun yung nanakawan. Halimbawa, CCA, nanakawan yung guest, normal, very normal. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung 1,000, 2,000, hindi. 100,000 na nakawan doon. Magre-reklamo sa amin si Korean, o kaya si Chinese, nawawalan ako ng isang bundle na pera. Ganun ang usapan doon. Hindi yung, nawalan ako ng 2,000 pesos, hindi na ako ng CCA. Wala yan. Pag 2,000, barya yan. Pinaka-minimum do, 100,000 na nakawan. Nawalan ako ng 100,000, nawalan ako iPhone 15 Pro Max. Sino suspect? CCA, ganun. Yes, although marami na akong na-witness na talaga ang CCA tumitira. Dala din ang mga kailangan. Sila rin nagnanakaw. Pag yung mga ganun po ba, yung mga magkakatrabaho ay nagtitirahan po, tinotolerate niyo po ba? Hindi. Number one ako against dyan. Marami na ako natanggal na empleyado dahil dyan. Kasi nga, ayoko na kayo nangyayari sa loob eh. Yung Pilipina binababoy sa loob ng ibang lahi. Kayo pa rin nagbababoyan dito. Diyan ako nagagalit. Tinatanggal ko yan pag ganyan. Pag nahuhuli ko. Yung sa mga nagnanakaw po. Sa mga nagnanakaw, automatic tanggal sa akin yan eh. Pero wala nakulong doon. Ayaw ng boss yun. Para sa kanila, small time, barya. Huwag mong pakulong, kaya mo, tanggalin mo na lang. Sa tingin niyo po ba at some point, mawawala itong ganitong kalakaran? I think, hanggat merong Chinese, Korean, hindi. Hanggat meron. Kasi, tama ka na wala yung Pogo, no? Kasi nung naipogo pa, mas malala ang kasi ang daming Chinese dito and Koreans,
sa Pogo nagtatrabaho, then meron sila mga side bet na hanap buhay dito. Ito nga, yung mga super club, minamanage din nila, sila may-ari. Mas andun yung kalakaran ng droga, ng prostitusyon. Kaya para sa akin, walang magbabago hanggat nandito sila sa bansa natin. Tuloy-tuloy at lalong lalala. Gano'n po ba kalaki yung kinikita ng mga club na ganyan po? A night, million. 1 million, 2 million, mahinang sales. 3 million and up, eh yung mga Friday, Saturday namin. Isang araw lang po yan. Yes, ang araw lang yan. Meron pa po ba kayong ibang mga dark secrets na pwede pa po makwento sa amin po? Dark secrets, about naman to sa mga, ito yung mga mafia-mafia na to, no? Drug syndicate to drug syndicate. Ito naman, based to sa management team lang nakakaalam nito, no? Kasi yung pinaka-big boss ko dito, isa siya sa pinakamalaki. Isa siya sa pinakamalaking isda dito sa Pilipinas. Na may hawak ng mga ganyang illegal. Talaga number one illegalista, no? Tapos naririnig ko, base din sa mga bodyguards niya, mga kwento sa akin, kalaban din nila is kapwa nila dahil sa drug syndicate lang din. Drug syndicate, gamblings, and yung mga talagang ang nakakaalam lang kami matataas lang. Kaya sila yung mga tipo ng tao na takot sa, pag may narinig silang may magre-raid, nawawala yung mga yan. Kasi alam nila yung mali nila eh. Alam nila yung sindikatong hinahawakan nila. Tapos, dito ko rin nakita na kung sino yung pinaka-big time na Chinese mafia, kung sino yung pinaka-big time na Korean mafia. Alam mo yung itsura nila nakapambahay? Chinelas lang talaga na beach walk kung tawagin natin mga Pilipino. Yung mga literal na beach walk lang. Naka-shorts lang, t-shirt, tapos bigla may bubulong sa akin. Yan ang leader ng Chinese mafia rito. Ito nung kabila, ito yung leader ng Korean mafia rito. Dito sa club na to, dito ko lang lahat yan nalaman. Kung sino yung pinaka-big time drug syndicate, kung sino yung leader ng mafia ng Chinese, leader ng mafia ng Korean. Kasi po, no, may mga big time po pumapasok po dyan. May mga artista din po ba? Yes, marami. Meron dyan, Ito yung sikat na sikat to eh. Hindi ko pa pangalanan, no? Sikat na sikat to. Nagtataka ako. Viva Max to, Viva Max. Nagtataka ako, bakit nasa loob dito namin? Anong pakain mo dito sa loob namin? Eh, ito nga yung impyerno eh. Kasi tawag ko rito, second brush ng impyerno eh. Sikat tong babae na to. Ano pa kayo mo sa loob ng club namin ba't nandito ka? Isa lang iniisip namin ng mga staff ko, droga. Kaya lang dito siya sa loob dahil sa droga. Marami na, meron pa dyan, sikat na momongol-mongoloid lang siya sa TV. Pero na, isa sa mga parokyanin namin sa loob dahil sa droga, sikat na sikat din to. Bakit ka na sa loob? Ano pa kayo mo, mag-disco? Mag-sayo-sayo dyan, manood ng DJ? Hindi. Drugs. Bukod po sa mga no, yung mga ganitong sikreto po sa loob ng club po, no, meron po bang, yung parang contrast ba? Meron bang masasayang nangyari doon? Mga, kunwari, nagkainlaban itong dalawa, tapos nagpakasal, may mga ganun ba? Ay, wala. Sa amin, walang ganun eh. Walang happy ending dun eh. Hindi ba sabihin ka na may happy ending eh. Yung bandang uli, sila yung nagkatuluyan, walang ganun dun. Dun kasi, ang kalakaran dun, buhay impyerno kasi dun eh. Tingin ko nga dun, talaga lahat demonyo. No? Ang buhay kasi dun, umiikot lang sa droga, umiikot lang sa yan ang buhay doon. Cycle lang yan. Pera. Number one Diyos doon, pera. Kasi nga, sabi nga ng mga Chinese doon, money is a paper only. Yun ang motto ng mga Chinese doon eh. Money is a paper only. Doon ka makakita ng tao na ang 1,000 ang tingin nila, piso. Bili mo ako sigarilyo, bibigyan ka 2,000, keep the change, saka alam bibili mo. Kasi para sa kanila pareho eh. Ako nga, nag-birthday ako, kumita ako 80 plus thousand. Yata, kinita ako, basta malaki eh. Pero ito nagpapaagaw, 500,000, 300,000, 1 million, binabato yun. Oo, binabato yun. Ay, tawagin namin na money rain. Uso yan doon. Kaya ang 1,000 doon, kahit ako nga, 1,000 doon, tingin ko na baryan eh. Kaya pag humingi ang worth sa akin ng pera, malaki ako magpadala eh. Kasi, ang tayong pera. Easy money, easy money. I-share ko din yung, meron dyan na grupo sila ng mga CCA. Ngayon, nakita ko yung isang CCA umiiyak. Eh, kuklose ko to eh, lagi ko ito biruan. Lumapit ako. Oh, nangyari sa'yo, ba't naiiyak ka dyan? Paano kasi yung mga kasama ko, tinuturuan ako mag-cooking eh, ayoko nga mag-ganon.
Yun yung nakakalungkot doon. Sadlak ka na nga sa droga, sineshare mo pa sa mga taong hindi naman nagdodroga. Ikaw na yun eh. Sa sarili mo, huwag ka na magturo. Eh bata pa tong babae na to, ang gandang bata nito eh. Talagang umiiyak siya sa akin. Yun yung nakakalungkot doon. Kapwa mo Pinoy, nihila mo pababa. Imbis na iiwas mo na yung bata, ito yung turuan mo pa. Ayun nakakalungkot doon. Ngayon pong ano po, no, umalis na po kayo dyan sa ganyan po. Kamusta naman po yung buhay? May peace of mind. Nakakatulog na ako ng maayos. Kasi doon, hindi ako nakakatulog ng maayos. Kasi may ano ko doon eh, may tinutuloy ako doon. Hindi ko siya nagiging tulugan para sa akin eh. Kasi mahaba na yung 3 hours sa loob ng ilang taon may ko nagtatrabaho doon. Mahaba na yung 3 hours sa tulog ko. Kasi mas lamang yung konsensya kaysa sa ginhawa. Oo, marami akong pera. Pag-uusapan ng pera, meron ako niyan noon ha, nung panahon ko niyan. Pag kailangan ng pamilya ko ng pera, magkano kagad ang tanong ko? Andyan ang bangko. Magkano lang ako sa bangko. Withdraw lang ako, bibigay sa pamilya ko. Masaya, oo, masaya. Kasi lahat ng pangangailangan ng family mo, napoprovide mo bilang isang ama. Kaya lang, ang kapalit naman nun is konsensya. Kumikita ka ng malaking pera, pero yung kinikita mong pera, saan ba nanggagaling? Sa ganyan, kasamaan lang din. Kasi ako tuturing ko ito kasamaan, hindi ito kabutihan eh. Hindi ito marangal na trabaho for me. Hindi ito marangal na trabaho. Kasi nga, yung inaalay ng ibang tao, sarili nila. Oo, kumikita ka, sabihin natin pinagtrabawan namin yan, no? Pinagpuyatan namin yan, pero hindi dahil sa ng mga nakikita mong tao dyan sa paligid, ng mga empleyado mo, hindi ka nakikita ng ganun eh. Kaya nakakakonsensya. Mas lamang ang konsensya kaysa sa kaligayahan. Ngayon po ba, ano na pong pinaplano niyo po sa hinaharap? Sa ngayon, huminto na ako sa ganyang foreign club. Mayroon ako upcoming project na i-manage, pero malayo na sa ganyan. Tapos, ako, pinaplano ko, magtayo na sarili ko pero hindi super club. Siguro kailangan ko lang mag-ipon siguro, mag-iipon pa, mag-iipon na mag-iipon. Tapos magtatayo ko ng business ko pero related sa food industry. Pero hindi na sa ganyang kalakaran. Kasi lahat naranasan ko na eh. Lahat ng pagmamanage ng isang establishment pagdating sa food industry, lahat yung pinasok ko yan eh. Fine dining, bar, resto bar, gay bar, comedy bar, super club, club. Lahat nahawakan ko na siya, no? Sabi ko sa sarili ko, kung ako man ngayon, minto na ako sa ganitong larangan kasi nga, buti nga napunta ako rito sa pinakamalala eh. Kasi kung di pa ako napunta sa pinakamalalang hinawakan ko na minanage ko, malamang di pa ako magigising eh. Dito na ako nagising eh. Tama na. Nakakaano na eh. Tama na. Kasalanan na sa Diyos tong ginagawa ko. Lipat na tayo ng ibang karir. Ngayon po ba, meron po kayong na-experience na ano, yung lumapit sa inyo yung dating minamanage nyo? Tapos nagpapasalamat, may ganun po ba? Marami, marami. Marami kasi akong tinulungan na establishment na lumago. Tapos meron mga nag-offer na balik ka sa amin. Pero katulad niya, meron ako offer, isang club sa QC na ino-offeran ako na bumalik ako, pero ayoko na. Kasi sangkot din ng droga sa loob eh. Ayoko. At dyan sa QC na yan, meron akong alam na club dyan na legalize ang droga. Kaya umayaw na ako dyan. Sabi ko, out ako dyan, out. Ano po yung final message po ninyo? Ano po yung gusto nyo pong i-warning sa mga tao? Ayun, ito ang pinaka-bottom line ko, no, kung bakit ako nag-share. Naaawa po kasi ako sa mga kapwa Pilipino natin, kapwa Pinoy ko, lalo na doon sa mga Pinay, sa mga kabataang Pilipina, na akala ng mga magulang na mga anak nila ay okay lang dito sa Metro Manila. Hindi po. Kaya po ako nandito, tumayo ako na alam ko pwedeng may mangyaring masama sa akin dito. Kapalit nito, buhay ko pag may nakakilala sa akin. Huwag niyo kong pressurein yung mga anak niyo dahil sa kahirapan ng buhay. Marami pong sagot para makaahon tayo sa kahirapan. Huwag niyong isadlak yung mga anak niyong babae na padala rito sa Metro Manila ang kapalit puri. Hindi na naman pupuri eh. Marami niyo nang nababaliw. Bakit to? Overdose na po sa droga. Hindi po ninyo alam yung mga anak ninyo nagiging courier na ng drugs, nagiging user na, nag-use na rin ng drugs dahil sa inyo. Hindi naman nila kayo sinisisi, pero kayo po yung punot dulo, kayong mga magulang. Kasi gusto nila kayong iahon sa kahirapan kung bakit nila napili yung ganitong larangan. Yun po kaya ako lumitaw dito. Hindi ko po sinasabing matatapos na to eh. Ang tingin ko baka mas lalala. Pero kung tama po kayo magpayo sa mga anak ninyo,
hindi na unti-unti pababawasan natin ito. Bakit lumalala ang dito sa Pilipinas? Dito lalo na sa Metro Manila. Dahil din sa magulang. Hindi ko naman po nilalahat, no? May mga magulang kasi na nararamdaman ng mga anak nila kung gaano kahirap eh. Tapos yung mga anak nakukonsensya, andito lang naman ako sa bahay, luluwas ako ng Metro Manila para guminawa buhay namin. Mali. Hindi po ang Metro Manila ang sagot sa kahirapan. Hindi po. Ang Metro Manila pa nga lalo magpapahirap sa inyo. Mabababoy po kayo dito. Hindi po, huwag po kayo maniwala na ang Metro Manila sagot sa kahirapan. Marami po akong kilala na taga-probinsya, naninirahan sa Metro Manila pero ano pong kapalit? Buhay. Kundi namatay, nabaliw. Nakakalungkot. Pero isa lang po lagi kong dinadasal, sana matigil na. Matigil na to. Taga saan po usually yung mga pumupunta po na nag-apply po sa inyo? Probinsya, tapos QC, madalas QC, pero more on province eh. Marami ako dyan, kilala pa, taga Palawan, taga Mindanao. Yung, alam mo yung tawid parko pa. Tapos, puluwas lang dito sa Manila para mag-CCA, kasi nga, easy money. Pero paliwanag sa magulang, hindi naman CCA eh. Kadalasan, call center, waitress, yun. Pero sad to say, pagdating sa Metro Manila, ayun yung kalakaran. Mapasok sila sa mga kalakaran ng benta naman. Minsan po ba tinatry nyo silang i-discourage na magpatuloy pa sa ganun trabaho? Maraming beses, pero isa lang sagot nila sa akin, bakit sir, pag tinulungan mo ako, bigyan mo ako ng ibang trabaho, lalabas ako sa mundo ko, mabubuhay kaya yung pamilya ko sa probinsya ng minimum na sweldo. Yun yung lagi eh. Yun yung laging sagot sa akin, bakit sir? Yes sir, thank you po, tama ka po. Maganda po yung sinabi nyo, maganda po yung pangaral nyo. Pero dyan sa sinabi nyo, kaya nyo po bang pakainin yung pamilya ko? Yun yung masakit na reality. Na yes, tama ka. Minimum nga. Masakit nga naman. Minimum. Paano mo pagkakasya yung minimum? Kahit yung buhay binatad dalaga, ang minimum hindi nakasya. Yung pa kaya yung may binubuhay kang pamilya sa probinsya na naiwan. Yun yung pinakamasakit. Kaya nakakalungkot kasi nga andito tayo sa magandang bansa pero ang takbo ng buhay natin dito hindi maganda. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!